Sound check. Sound check. Check sound. Go! Let's go. Yon, let's go. Welcome sa another episode. Episode 7. Nang Lahat pwede. Pwede lahat. Yon. Ang ating maulan na podcast nights. Yon. Ang number 1 podcast in our hood. At sa susunod, number 1 podcast sa hood nyo. And let's go. Nga pala guys, Kuya Kenneth, Saigel, Kuya Choy, Kuya Jobsen, Kuya Dale. Yun, let's go. Ano ang pwede nating matapik ngayong gabi? Ano to thing to ngayon, lalo na sa mga babae, nakikita ako sa social media. Lagi nila sinasabi, emotional intelligence, ganyan. Ano ba yun? Ano ba yung shit na pinagsasabi nila? Actually, hindi pa yan sobrang issue, no? Hindi pa yan sobrang hot take sa kanila, pero nababasa ko na siya eh. Ano ba yan? Basahin mo nga yung definition by Google. By Google, emotional intelligence is the ability to manage both your own emotions and understand the emotion of people around you. Ayun, ang base sa Google. Ano? Translation. Sa Tagalog, pagbasa mula sa Google 3:24. Based sa pagkakaintindi ko, tama nyo na lang ako sa comment section. Emotional na katalinuhan. Ang emotional na katalinuhan ay ang abilidad. Ayan. Sabi daw doon is parang more on managing your both emotion. And ano ba? understand And understand the emotion of people around you. So, Hindi lang para sa'yo. hindi lang para sa relasyon yun. No? Kumbaga, ano mo to? Nakasaklaw din sa karakter mo bilang tao. Pero, ito yung hot take dyan na nakikita ko sa internet. Dinedemand ng mga babae, halos lahat sila, na gusto nila daw ng lalaking may emotional intelligence. Yun. O ano bang ano ba talaga yung gusto nila? Gets ba nila yung definition? O anong nyo doon? Anong take nyo doon? Ikaw, Choy. Sa akin emotional intelligence, parang anong pangit na hinihingi nila. Kasi kung sila nga mismo wala nun eh. Kasi bilang babae, emotion pa lang, sobrang hirap na sila. Kasi sarili nga nilang emosyon, di nila naiintindihan eh. Based on the definition na, hindi nyo nga naiintindihan yung emotion nyo. Tapos, sobrang hinihingi nyo pa yung emotional intelligence pagdating dun sa ibang tao. So, paano nyo siya, parang lang, ang weird lang na kung sino pa yung walang emotional intelligence, sila pa yung sobrang last na mag-demand. Parang, lang. Sana dito. Huwag nyong gamiting dito. Huwag nyong gamiting weapon yung mababa yung emotional intelligence ng mga lalaki. Kami nga yung sobrang umiintindi sa inyo eh. Sobrang lalaki yung lagi nag-a-adjust. Tapos, pag nag-adjust kami, mag-iiba na naman yung emotion nyo. Kami pa yung walang emotional intelligence. Willing nga kami mag-adapt sa mga emotion na binabato nyo, di ba? Meron nga kayong mood swings eh. Dapat ma-handle namin yun. Daming nakaka-handle nun. Pero tingin nyo, wala pa rin emotional intelligence yung mga lalaki. Bakit ganun? Wait lang, yung emotional intelligence ba, in short, pag-reciprocate ng emosyon ng isa't isa? Dapat nga hindi. Okay. Dapat talaga eh. Di ko masabing yung pinakatama. Parang, emotional intelligence. Aware ka lang sa yun lang, parang more on awareness talaga sa emotion na meron ka sa every situation na nilalabas mo. Parang yun. Emotional intelligence. Hindi siya sa pagre-reciprocate kasi pag sinabi mo reciprocate, pagpapalitan, parang gano'n, di ba? Yung emotional intelligence, kung paano mo siya iintindihin nang parang hindi ma-hurt yung feelings niya, ganyan, parang in a positive way mo siya gagawin. Ganun. Kasi yung girlfriend ko ganun eh. Parang sinasabihan niya, ang baba. Baka may mga tao nagsasabi ng ang baba ng emotional intelligence mo. Bakit niya nasabi yun? Ibig sabihin kasi, ang babaw ng pang-intindi mo. Oo, ganun.
Ayun yung ano, idea ko sa emotional Ganun intelligence. nila dinidefine ng mga babae. Oo. Yung emotional intelligence. Tsaka feeling ko kaya nila sinasabing kailangan nilang emotional intelligence. Kasi nga, ayun yung kulang sa kanila. Kasi sobrang gulo talaga ng thoughts nila eh. Anong masasabi mo kapag sinabihan kang mababa yung emotional Pag intelligence sinabi mo? mo babay. Oo. Siguro dahil may kulang sa akin. Bilang individual may kulang sa akin. Di naman kasi perfect eh. Pero pag sinabi namang kulang yung emotional intelligence mo, syempre masakit. Parang ano yun eh. Oo, nababattered ka dun eh. Siyempre, ang gagawin mo na lang, itatanong mo kung ano bang kulang. Kung sabihin na natin nasa loob ka ng isang relasyon, tapos sinabi sa'yo yun ng karelasyon mo. Siyempre, ang magiging ano na doon, way na doon, yung communication nyo. Yung kaso nga, hindi nga nagkakaroon nun kasi nga magulo talaga ang mga babae. Kaya nga bilang lalaki, kailangan talaga, malalim talaga yung pangunawa mo sa lahat. Na kahit anong gawin ng bitch mo na kunwari, nadudurog na yung emosyon mo, iintindihin mo siya hanggang dulo. Kung hindi mo na kaya, huwag mo na lang siya kausapin. Kasi yung babae, pag di mo kinausap, di na nagsasalita yun eh. Emotional Oo, intelligence na. gets ko kasi may iba na sinasabi nila na ang baba naman ng emotional intelligence mo or wala kang emotional intelligence. Pag tinanong mo naman na, bakit ano bang kulang sa akin? Sasagutin ka ng, wala. Ewan. Bakit hindi mo alam? Di ba? Di ba? Kasi Yun kahit, yung, kahit yun yung, sila kasi di nila talaga gets yung sarili nila eh. oo. Yun yung main problem kasi kung gusto nyo na ano talaga na mas maintindihan kayo, paintindi nyo, hindi yung manghula kami na ano kaya nagawa ko nung ano, bakit nga niya nasabi na ganito? Mali. Ano kaya? Di ba? Yung pagkagising mo, wala kang emotional intelligence. Wala pa ako sa issue. Gising. Di ba? Kung gusto nila na magkaroon ng sagot sa tanong nila, sagutin nila kung bakit kung ano talaga yung problema. Hindi naman kami manghula, hindi rin naman kayo manghuhula, di ba? Ang ginawa nila sa emotional intelligence, hulaan nyo yung ano namin, yung ABCD namin. Dapat alam nyo yun. Grabe naman yun. Pero yun nga, mas okay ang, sabi nga ni Sai, mas okay pa rin ang yung communication nyo talaga. Kasi the more na magpapahula ka na kung ano ba yung problema, the more na hindi kayo mas magkakaintindihan. Tapos the more na tumatagal yan, the more na mas masisira yung kung ano man yung diba? Mas magiging big deal siya. Sa akin naman yung yung mga babae nagde-demand ng emotional intelligence, hindi talaga emotional intelligence yung hinihingi nila. Ang gusto talaga nila dun, yung kukonsinti sa mga kabulsitan nila. Dun pa nga lang sa communication sinasabi nila communication is the key. Tapos pagtatanungin, anong problema? Alam mo na yun. Dapat alam mo. Ano ko manghuhula? Kung yung word na yan, yung emotional intelligence, parang siya para sa akin tunog scientific kasi. So, wag niyong ihahalo sa sa mga scientific words or subjects yung kabulsitan niyo. Simple lang naman kung anong gusto niyo. Ano ba yung emotional intelligence? Sige, sabihin na natin. Nagigets niyo, sabihin na natin. Palagay natin naiintindihan niyo yung meaning ng emotional intelligence. Ito yung lalaking hindi ito-tolerate yung mga unnecessary emotions na pwede mong maramdaman. Kasi sabihin natin, bullshit. Ako, sabihin na natin, maayos yung emotional intelligence ko, tapos ako yung pinili mo lalaki. Tapos nag-inarte ka sa akin. Tapos sasabihan kita ng, tigil mo yan, kaartehan mo lang yan. Tapos sasabihan mo ako ng wala akong Mababa yung emotional emotional intelligence. Naiintindihan ko nga na bullshit lang yan at hindi yan problema So, when it comes sa naman, ano ba 'to? Sa pag-demand ng gano'ng bagay dapat ready din kayo. Kasi yung mga lalaki at taong meron talagang emotional intelligence, ito yung mga yung less bullshit yung mga pinapasok nilang tao sa buhay nila. Sa term nila, controlling na to eh. Oo, sa term niyo, controlling 'to, misogynist 'to, narcissist.
Pero ito nga yung dinemand nyo eh. So parang Gusto nyo na kinontra nyo lang yung gusto nyo. Gusto nyo na mataas na emotional intelligence, tas pag ginagawa na sa inyo, controlling na. Ano ba talaga? Oh, yun. Kaya maganda, alamin nyo muna yung totoong meaning ng emotional intelligence. Kasi itong mga lalaking to, sabihin na natin, dumating yung lalaking mataas yung emotional intelligence dyan sa buhay nyo. Kaya nyo ba? As in, ito na yun ito na yung demand mo. Pero, nag-iinarte ka, nagiging bitch ka, nagiging, alam mo yun, nung normie na babae na maarte. Tapos iniwanan ka. O ano na ngayon, nasaan na yung nasaan na yung demand mo ng taong merong emotional intelligence? Wala na. Kasi itong tao na 'to, hindi 'to nakukuha ng mga kabulsitan mo. Kasi kapag nakaramdam 'to ng disrespect, aalis na agad 'to. Iiwanan ka na itong lalaking 'to in a heartbeat. Kaya, ano niyo rin, intindihin niyo kung yun ba talaga yung gusto niyo o hindi. Kasi kapag yan na-attract niyo, baka magalit lang din kayo ulit sa mundo, eh. Magra-rage na ulit kayo. Manghina lang kayo pag pinalagpas nyo eh. Yun din. Kaya maging ano kayo, ano ba talaga yung emotional intelligence para sa'yo? Kasi ako, bilang siyempre may relasyon din, oo, may emotional intelligence ako. Na kapag alam kong bullshit na yung inaasta sa'kin ng girl, hindi ko na inaano yun, sinasabi kong, "Umayos ka, hindi yan necessary dito. Na walang ano yan, walang lugar yan dito sa atin kasi meron pa tayong mga bagay na dapat mas intindihin." So, kung ang gusto mo lang, lambing, kailangan sabihin mo or i-ano natin, i-earn natin. Kasi, hindi naman tayo naglalaro lang dito, eh. Lahat tayo papunta sa future tapos ngayon lalaruin niyo yung ngayon, 'di ba? Medyo malalim, oo, 'di ba? Pero ewan ko, nabu-bullshit-an ako kapag meron akong mga babaeng nakikita sa threads na, "Tangina, wala na talagang mga lalaki ngayong walang ano, merong emotional intelligence." Hindi, marami. Hindi mo Halos, lang talaga kaya kontrolin yung kabulshitan mo. halos meron lahat. Oo, yun lang. So ano yun, sa'min hindi issue yun, eh. Kapag emotional intelligence, di niyo naman talaga kaya, eh. Ta's sasabihin nila na, hindi niyo lang kami kayang tapatan mga babae kasi mataas ang emotional intelligence. Nasan, Wala kayong emotional intelligence, nasan meron kayo doon? emotions lang. Nasa inyo yung emotion. Sa amin yung intelligence. Oo, kaya kung nag-collide yun na meron kayong emotion tapos kaya niyong maging down dun sa lalaking mataas ang emotional intelligence, magiging okey yan lahat, eh. So kung gusto niyo lang yun, straightforward, kung gusto niyo lang talaga ng lalaking kokonsinti sa inyo, tas yun ang definition niyo, wag kayong longing sa taong masyadong intelligent pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi talagang iiwanan kayo nito kahit na ito yung tamang lalaki para sa inyo, yung tipong kaya niyang tagusin lahat, magkaroon lang kayo ng magandang buhay. Yun naman yung goal, eh. So, watch out lang, bitches. Nakailang bitches na ako, eh. Sige. Hindi, sige ka muna kaya ano. Sige, ikaw Hindi. na. Ano kasi, may nabasa kasi ako dati, ewan ko article yata yun, eh. About siya sa emotional intelligence. Na ano yun sa babae tsaka lalaki, na dapat mas mataas ang emotional intelligence mas mataas naman talaga dapat ang emotional intelligence ng babae. Kasi ang babae, ano siya yung sumusuporta sa lalaki talaga. Kasi puro tayo physical, eh. Tas tignan mo 'pag may mga lalaki 'pag hindi na kayang i-handle yung stress, yung depressions, 'di ba? Nauuwi sa ano, sa pagsu-suicide. Do'n ko nabasa na parang na-realize ko na, oo nga 'no, dapat yung babae talaga sinusuportahan niya yung lalaki pagdating sa emosyon. Kasi ako bilang lalaki alam ko talaga na mahina rin talaga ako pagdating sa emotions ko. Na 'pag may problema ako, sinasarili ko, na dapat talaga shine-share ko siya, eh. Tas dun pumasok sa'kin na, oo nga dapat mas matalino talaga yung babae, na mas dapat naiintindihan mo yung lalaki, na kung ano yung shits niya, hindi yung ikaw yung iintindihin ng lalaki kasi dadagdag ka lang sa stress niya or sa mga iniisip niya. Parang ganun ko nakita yung emotional intelligence nun, eh, nung mga panahong pumuputok yun. Sabi ko, "Ano ba yung emotional intelligence?" Tas 'pag wala ka nun bobo ka. Hindi naman ganun, lahat naman ng tao meron nun, eh. Kaya nga emotional intelligence, eh, ano yun, eh, parang ano yun, eh, may rate yun, eh. Oo, may level siya, eh. So ikaw bilang babae dapat
kung alam mo kung paano susuportahan yung lalaki mo or yung mga magiging lalaki mo or kung meron ka man sa sarili mong emotional intelligence, dapat alam mo kung paano mo i-handle sa sarili mo yun. Tas alam mo kung paano siya ililipat sa isang tao na hindi ka magko-cause ng stress or kung ano mang shit. Okay. Kasi, yun nga. No po. Yun yung sa akin kasi, ano naman, what if yung babae, siya naman talaga yung mababa yung emotional intelligence. Tapos, pinapasa niya lang na lalaki yung mababa yung emotional intelligence, di ba? Kasi minsan ang nangyayari diyan na-overlook ba nung babae na mababa yung emotional intelligence nung nung boyfriend niya, di ba? Hindi na sa rapis pa yun. Yun. Tapos ang nangyayari pa wala tuloy ako. Tapos ang nangyayari pa yun nga, na-overlook ng babae na mababa yung emotional intelligence ng lalaki niya, na hindi niya alam na siya talaga yung mababa yung emotional intelligence, di ba? So, imbis na yun nga, sabi nga ni Sai kanina na imbis na tulungan ng babae yung lalaki, mas nadadagdagan pa yung stress ng lalaki sa yung problema niya, 'di ba? Na imbis na yung babae is sinusuportahan siya dun sa kung ano mang shit yung meron siya. Mas dinadown pa siya ng babae dahil nga iniisip niya, ang baba naman yung emotional intelligence mo, ganyan. So, yun. Ayun, sa akin, yung para kasi sa akin, pag sinabing emotional intelligence, ang take ko talaga dun is level of maturity. Since naman, logically speaking, di ba, ang level of maturity, nade-define siya sa age. Kasi syempre, more age, more experience in life. So, dun mo malalaman, kaya maraming mga kabataan na pumapasok sa relationship, mga bata sila na marami na silang experiences pagdating sa relationship. Pero hindi naman ibig sabihin nun is emotionally intelligent ka na pag ganun. Darating pa rin dun yung kailangan i-consider yung age mo. So, kung yung age bracket mo is pasok pa dun sa teenage, hindi ka pa talaga mako-considered as emotionally intelligent kasi nandun ka pa lang sa phase ng parang nag-i-explore ka eh. Dun mo kinukuha, parang inaalam mo pa lang lahat, dinadagdagan mo pa lang lahat ng knowledge mo. So, dun siya papasok na parang nagmamatter yung age bago ma-consider na ang isang tao is emotionally intelligent. Tapos isa ko pa ring take doon pagdating sa emotional intelligence is syempre 'di ba sa lagi namang natatopic ang emotional intelligence sa relationship eh. Hindi mo naman kasi masasabi na hindi emotionally intelligence yung partner mo kung hindi ka niya maintindihan. Kasi unang-una sa lahat, baka mamaya pareho kayo ng sinasabi, pero at the same time, hindi kayo nasa same page. Kumbaga, ito ang sinasabi ko, tapos ang sinasabi mo ito. Pero kasi ang pagkakaintindi mo, iba sa pagkakaintindi ko. So, dun pa lang, may barrier na ng miscommunication. So, hindi na kayo nagkakaintindihan. So, kung pareho kayo magkakaroon kayo ng agreement na parang, sige, ganito na lang, dito tayo magkasundo para nasa same page tayo. Mag-usap kayo, ano bang pagkakaintindi mo dito sa bagay na to? Tapos paliwanag mo sa kanya at vice versa. Tapos once na nasa same page na kayo, doon nyo na malalaman sa isa't isa kung sino bang emotional intelligence sa inyo at hindi. Then, para sa akin, hindi naman siya, ilalat ko na sa relationship kayo, hindi naman siya kakulangan or kababaan eh. Kasi mas okay nga na i-admit mo siya para at least nalalaman mo kung saan ka kailangan mag-improve or ano yung kailangan mong ayusin sa sarili mo. Then, doon na papasok yung parang, syempre, kung hindi ka naman let's say na ako, sa edad ko na to, hindi naman na ako considered as bata eh. Diba? So, kung at this age, hindi pa ako emotionally intelligent, okay lang. Kasi, meron pa akong more years para mag-gain
ng mga knowledges and para mas maging emotionally intelligent ako. So, yun ayun, parang ano, to make it short na dapat talaga is yung emotional intelligence is mabe-base mo siya sa maturity mo. Kung gaano ka ka-matured, dun mo rin masasabi na ganun ka ano, emotionally intelligent. Ayun, ganun yung take ko sa ano. 'Di ba sabi dun sa Google definition, nagma-manage. So basically, kailangan ng kumbaga emotional manager sa relasyon. So, kung sinasabi ng mga babae na meron kaming mataas na emotional intelligence, ba't nyo pa kailangan ng lalaki? Kumbaga, ikaw na manager niyan. Tapos sabihan akong feminist. Ay hindi ako feminist, 'di ba? Anti nga eh. Kumbaga, kung mataas na emotional intelligence mo, mataas na yung tingin mo sa sarili mo niyan. Kasi manager ka na eh. Sabihin, kaya mong i-handle yung sarili mong emosyon. So, ba't ka naghahanap ng emotional, ano pa, taong mataas ang emotional intelligence? Hanap ka na lang na mas mababa sa'yo. 'Di ba? Kasi when it comes sa managing, may manager, may subordinates. So, ibig sabihin, kaya ka naghahanap ng lalaking mataas ang emotional intelligence kasi mababa ka. Okay lang yun. Kung i-admit mo yun. Pero pag dumating sa'yo yung lalaking gano'n na manager type shit na nagreklamo, ay ano ka, nag-burst out ka ng emotion mo na irrelevant sa relasyon, ano bang trabaho ng mga manager? 'Di ba, ano, tanggalin yung mga bullshit sa opisina, yung mga, "Di problema yan, wag niyong isipin yan, ako bahala." Pag ginanon ka ng lalaki na yun, tatanggapin mo ba? Mahirap, 'di ba? So, kailangan mong tanggapin na ito yun eh. Ito yung kailangan ko eh. Kasi di ko ma-handle yung emotion ko ng maayos eh. 'Di ba? Pero in nature, driven by emotion ng mga babae. Agree naman tayo lahat dun, no? Tas tayo, driven by logical shits, 'di ba? Logical tayo mag-isip. So, may mga bagay din tayo na kapag nauuna ang emosyon, naguguluhan lahat. Tapos yung mga babae, naiintindihan nila tayo na, ano kasi, kalma ka lang. O 'di ba, magaling sila sa emosyon. So, maganda nga tag team diyan, babaeng, kahit papaano steady ang emotions, tas lalaking logical mag-isip. Kayo yung taga ano na, taga-remind sa'min, 'yan, taga-remind, taga-refrain ng emotion namin na, "Easy ka lang," 'di ba? Kayo nga yung dapat nagbibigay ng ano, eh, peace of mind sa'min, eh. So, ayun yung magandang dynamics. Hindi para sa akin, pero yun yung tingin kong dynamics na kahit saan mo ilagay, magiging okey talaga ang lahat. Isa ring ano, importanteng detail din, pagdating sa mga ganyang bagay, siyempre una-una sa lahat dun parang papasok nga rin yung dun sa ano na kailangan din talaga dun true to yourself kayo pareho, eh. Kumbaga wala kayong parang nag-aano na, "Ay gan'to ako, handle ko 'to kasi ako 'to, eh." 'Di ba, yung mga gano'n ba? Para kasi maiwasan yung mga conflict in the future, dapat talaga, ipakilala niyo na sa isa't isa na, "Eto gan'to ako." So, kung anong kaya kong ma-provide sa halimbawa sa relationship natin, ipo-provide ko na 'to. Mga gano'ng tipikal na ano ba, tsaka, number one din na ano is yung yun communication talaga. Kasi sa ano, share ko lang, di ko alam kung off topic na 'to pero share ko na lang din. Sa relationship kasi, hindi ano yan, eh, para dun mo makikita kung paano ka mag-function as one. Paano kayo mag-function as one, as a partner. Kasi nga partner kayo, eh. So dapat ano niyo, naba-balance niyo pareho. Kasi, team kayo dun, eh. Kung paano niyo nasa inyo kung good ba yung team niyo, kung paano niyo mape-preserve yung relationship niyo. So, kung dun pa lang hindi niyo na siya ano, may problema sa game plan niyo. So dapat usap pa rin, talaga coordinated, ayun. Yun lang, share lang guys. So yun, ano, may sasabihin ka? Hindi, meron pa ba? Oo, Hindi, sige. ano lang, additional lang, naisip ko lang siya ngayon, eh, na ang dapat ang maging standard niyo pagdating sa emotional intelligence, yung mga magulang niyo talaga, 'di ba? Isipin niyo ang tagal na nagsasama kunwari mga magulang nila, magulang niyo. Paano na-handle nung nanay niyo yung ugali nung tatay niyo? Nung sabihin na nating ano, sinaunang panahon, sobrang tagal naman kung sinaunang panahon, eh.
Pero nung una pa lang, paano ba na-handle ng babae yung yung emosyon ng tatay niyo, 'di ba? Paano nakontrol yung kasi gano'n naman yun, eh, kinokontrol naman talaga ng babae ang lalaki pagdating sa mga gano'ng shit, eh, pagdating sa emotions, eh. Ngayon, parang nakikita ko dati mga nanay okey naman sila kasi parang 'pag may napupuntahan akong isang pamilya, yung ugali ng nanay tsaka ng tatay, okey naman. Yung tatay tahimik lang, yung nanay mabunganga, yung tatay walang pakialam, 'di ba? Kaya gano'n lang dapat, eh. Kasi kayo naman talaga makokontrol sa'ming mga lalaki pagdating sa emosyon, eh. Kaya nga yung emotional intelligence namin hindi gano'n ka-mature, eh. Kasi marami kaming kailangan na-explore, eh. Parang lang yun, eh, nasisingit lang namin yung mga gano'ng bagay, eh. Kumbaga sa sobrang sanay natin mag-solve ng mga problem or kung ano mang merong binibigay sa'tin, parang nagiging emotional intelligent na rin tayo, kahit hindi naman talaga fully. Kumbaga nasasakop na natin na parang problema 'to, kasi binabato sa'tin ng sobra yung mga emotions ng mga ibang tao, eh. Sobrang problem solver nating mga lalaki. Nasa-solve na rin natin yun na nagkakaroon na tayo ng emotional intelligence na nagiging require na mataas yung emotional intelligence natin kasi sino-solve natin yung problema nila. Pero ang totoo, sa'tin din problema nga rin talaga natin yung emotional intelligence kaya kailangan natin yung mga babae. Tip para malaman niyo kung napa-practice nung lalaki yung emotional intelligence niya or kahit papaano alam niyo na meron siyang mataas na emotional intelligence. Tingnan niyo yung lifestyle niya, tingnan niyo yung ginagawa niya sa buhay. Kung masyado siyang engaged siya sa mga shits na alam mong problematic, yung tipong nga ganyan hustle, nagwo-work ka tapos pag-uwi mo nagbi-business ka pa. Isipin mo yung problema na hina-handle nun araw-araw. Tingin mo meron pa siyang Time. time para sa mga bullshit? Wala na. At dun ako naniniwala na yun yung may mga matataas na emotional intelligence. Kasi kapag inuna ko yung Emotions. emotions ko, tapos meron akong malaking client na Iiyak ka na na lang. nilo-look up, wala na yun. Sira na Ah, sira ang game plan ko nun, 'di ba? Kaya hindi porket yung lalaki tingin niyo parang walang pake, wala masyadong emosyon, eh, wala na siyang emotional intelligence. Yun pa nga yung may mga matataas na emotional intelligence, eh. Kasi nature natin mga lalaki talaga na tahimik lang talaga tayo. Tsaka lang tayo magpapasiklab 'pag alam na nating may patutunguhan yung gagawin Yeah, natin. tama. Na kailangan talaga kayong mga babae, kung ano yung mga shits na gagawin namin, kalmado lang kayo. Hindi yun dapat "Bakit gan'to? Gan'tong oras na, kailangan ko atensyon mo." Hindi gano'n nagwo-work yun. Kung gusto mong yumaman kayo pareho, hayaan mo yung lalaki. Oo, hayaan mo siyang lumagari dun sa labas. Nandun na rin yung tiwala siyempre. For example macha-challenge yung emotional intelligence ng lalaki sa trading. 'Di ba yun nga may times na panalo, may times na talo ka, may times na na lubog talaga Oo. yung 'di ba? Puwede rin maano rin sa baccarat. Yeah. Damage control, 'pag wala kang damage control, wala kang emotional intelligence. Oo, sabihin na natin sugal, eh, 'no? Pero hindi namin kasi pino-promote yun. Hindi kami guys, Pero, disclaimer, kung magda-dive tayo dun, Hindi kami puro emosyon sugalor. kasi dun. sobra. Ngayon, 'pag hindi mo nakontrol yung emosyon mo dun, mas lalong lalaki yung itataya mo. Oo. Nag-i-eskalera ka. Tsaka kasi 'di ba may kasabihan na na 'wag kang magdedesisyon kapag heightened yung emotions mo. Kasi walang tamang desisyon kang magagawa that time. Kasi bakit ka magde-decide ng big decision kung yung emotions mo right now is frustrated ka? Anong kakalabasan ng decision mo dun? Malamang sa malamang, sablay yun. Kasi hindi na siya rational thinking, eh. Kasi kumbaga, nagpadala ka na lang kung ano yung nararamdaman mo na tingin mo tama sa moment na yon. So, hindi mo siya pinag-isipan, hindi mo siya talagang binalance yung mga options mo. Kaya nag-rush ka dun sa ay ito na lang. Kasi frustrated na ako, eh. Kasi pag nag-aalbaba, example, pag mayroong away, bakit mo to sinapak? Iniinis na ako sa kanya, eh. Hindi siya tumitigil, eh. O, sa tingin mo, yung pagsapak mo, anong nun? Eh di lalong gumulo, di ba? Na-damage nyo pa yung ganito, bayad pa kayo. So, parang, dapat,
magde-decide ka kapag humupa na yung pakiramdam mo, pag kumalma ka na. Kasi dun mo ma-realize kung ano yung pinakatamang piliing choice that time, at that moment. Ayun. So, yun lang, no? Sana, ano nyo, ewan ko kung sana may napulot sila. Ayun nga, yun yung iniisip ko eh, Wala. kanina pa eh. Pero yun, big thing siya talaga. So, dapat maging wise kayo sa mga sinasabi nyo, tsaka intindihin nyo talaga kung ano yung gusto nyo. Kasi, baka mamaya, pag ganyan-ganyan kayo, di nyo naman mapanindigan pag nandyan na. So, yun. Kita-kits na lang tayo sa sunod na episode. Yun, at saka guys, pwede kayong may pag-interact sa amin sa NGL or sa comment section ng namin. Pwede kayo dyan. Comment kayo dyan kung anong gusto nyo itanong, may gusto kayo pa-topic, anything. Tapos, syempre, bago kayo mag-request, like and subscribe muna kayo sa page namin. Syempre, High Tables. guys, yung High Tables. Shopee, Facebook, tsaka Instagram. Peace. Peace. Lahat pwede. Pwede lahat. Woo!